roof beam. So, ito yung structure, existing structure na model natin. So, kapag mag-add tayo ng self-weight, automatic compute na ni STAAD yung total weight nito, itong frame na to. So, yung wala lang dito is yung weight ng slab kasi hindi natin minodel yung slab. Mas advisable din na hindi i-model yung slab kasi yung trabaho natin uh, masyadong mabagal kapag mag-model pa tayo ng slab kasi pa isa-isa yung per box yung pag-model ng slab. Kaya mas mabuti or advisable na wag i-model, i-consider it as load na lang yung slab, no? I-load na lang natin. So ngayon, yan, i-apply na natin yung self-weight. No, again, self-weight, yung makompute lang niya na self-weight is yung weight nito, yung column na to, yung mga beams na to. So, itong model na to, no, yung weight nito, i-compute niya based sa materials na inassign natin dito. Okay? So, anong gawin natin? So, yung gawin natin, i-highlight mo na itong did load na to, click mo lang yung add. Tapos, ito na, self-weight. Make sure na y direction at saka negative. Ibig sabihin, yung force niya is going downward, no? Kasi gravity load to eh. So, dapat yung force papunta talaga sa downward. Okay? So, click mo lang yung add. So, ngayon, ito na. Yung next step is i-assign na natin, no? I-assign na natin sa structure. So, highlight natin yan. Assign to view. So, yan. Okay? Save lang natin. The next step is i-assign na natin yung loadings na kinumpute natin sa part 3A, no? So, balikan lang natin. So, ito yung loads na yon. Ito lang sa Excel natin. Did loads. Ito yung mga loads na yon. Ito yung loads for the second floor. Ito yung mga pressure load, no? The load of the slab, the tiles, the slab, the tiles, the toppings, the ceiling, sa yung mga MEPF, tapos interior partition. So all in all, kapag i-total mo yan, that's 4.57, no? Ito. So dalawa siya kasi may one way at saka two way. Alright? So dito na natin maggamit si groupings. So yung gawin natin, highlight ulit yung did load, add, tapos punta ka sa floor load, tapos sa group. So dyan natin magamit si loadings natin, no? Si groupings, no? So yung gawin natin, i-highlight natin tong one way na to. Tapos negative 4.57 kasi yung na-compute natin is 4.57. Okay? Tapos, global direction, Y. Tapos, yan. Click lang natin add. So, kita natin, apply siya dun, no? Sa one-way na part. Next is, i-apply natin yung loadings natin sa two-way slab natin. So, same magnitude, which is 4.57. Member load. Tapos, uniform, tika muna. Add force, floor load, dito tayo sa group, tapos sa two-way na naman, same magnitude which is 4.57. Make sure na nalagay mo yung negative, no? Para kasi gravity force to. Okay, so click lang yung add. So, yan, nasa na. So, may mali pala tayo dito sa one way. Dapat itong one way na to, i-click natin ulit. Edit natin. Dapat yung one way na to, naka one way distribution. So, dapat i-check natin to. One way distribution. Change. So, pag kita natin dyan, so naka one way na siya. Ibig sabihin, doon na siya nakakuha sa one way na yung pag-apply ng load niya. So, ngayon, is yung loadings naman natin, no, sa roof, yung did load natin sa roof. So same way, same process, add lang, tapos floor load ulit, tapos group. So dito, since roof beam to,
negative 0.6, pero hindi ko siya i-click yung one way. Yung pag-apply ko is parang two way. Bahala na si Staad na mag-distribute sa loads. Okay? So, click lang yun. Make sure na nakakuha siya sa RF. Alright? So, click lang yung add. So, yan. Assign na natin. So, yung next natin na loadings, na did loads is yung mga loads na ng CHB. Yung mga walls natin. So, unahin natin yung 8.91. So, dito yan na-compute natin. 8.91. So, na-discuss ko na to kanina. Paano siya na-arrive? Dito siya. Ito. 2.69. Ito. Ito. 2.82. So, yan. So, ngayon, i-apply na natin to 8.91. Balikan natin. Did load. 8.91. Click mo lang yung add. Tapos, punta ka dito sa member load. Tapos, negative 8.91. So, click mo lang yung add. So, wag mo lang i-close kasi nandito na nakita na natin 8.91. So, yung isa 8.56, no? Negative 8.56. So, click lang yung add ulit. Make sure na naka-negative siya. Add. So, ngayon, i-assign muna natin. So, since hindi siya nakakuan, i-assign muna natin siya sa kahit saang beams, no? Basta isa lang. Isang beam lang. So, assign to selected beams. So, same with dito. Assign to selected beams ulit, no? So, ngayon, para ma-assign siya sa yung ginawa nating groupings, no? If you can recall, ito, Control G. So, sinabi ko, huwag niyo masyadong taasan, no? Kaya W1 lang yung linagay ko for the parang exterior beams or perimeter beams. Tapos W2 yung mga interior. So, kasi may purpose tayo dyan, kaya di natin tinaasan yung pangalan, no? So, punta tayo dito sa utilities, no? Utilities, tapos sa command file. So, sa command file, ito yung lalabas, no? So, ito siya. Ito yung editor, no? Command file editor. So, lahat ng ginawa natin sa structure natin, nakasulat siya dito, no? Nakalagay siya dito. So, yung mga magagaling mag-staad, yung iba dito na nagtatrabaho. So, tingnan natin yung define reference load. Ito 'yon. So, 'di ba? 8.91, 8.56 ito 'yon, 'di ba? 8.91, 8.56. So, ibig sabihin, yung load na to is ito 'yon. Tapos 36 is beam 36. Ito, 'di ba? Beam number 36. So, yung gawin natin, since yung W1 is intended for outer walls, no? Palitan natin to. Is lagyan nyo lang ng underscore, matawag nito. Underscore, tapos W1. Ito yung width 1. So, but make sure na nakalagay kayo ng underscore sa first niya. Then, same din dito, underscore W2. Then, click lang yung, okay na yan. Click mo lang yung ito, i-X mo lang or i-close. Tapos, save. So, yan. Tingnan natin if na-apply ba siya or wala. So, may errors. Okay lang yan. So, loadings. So, ito, nag-error yung kuha natin, no? Yung one way natin. Sige lang, i-apply natin ulit. Pero yung 8.91, 8.56 na weight, so, na-apply na siya. So, ngayon, i-apply natin ulit yung kuha, yung two-way loads natin, no? Group, sa second floor yan.
two-way. This is negative 4.57 kasi nawala yung kwan eh. Minsan may kwan si stud, may parang kwan. Tapos negative 0.6 no sa rough. So yan, apply na siya, but hindi ko alam ba't nangyari yon, but check natin ulit no. Utilities no, command file. So member load, so na-assign lang naman siya. So but i-transfer natin to sa taas. Control X no, Control X no sa keyboard mo ba, Control X, tapos para siyang cut, dito mo ilagay sa ilalim ng coin ito, Control V para ma-paste. So na zoom siya, yung gawin mo para ma-zoom, press mo lang yung Control K ng keyboard mo, tapos i-turn mo yung coin, yung sa center ng coin mo, i-roll mo yung center ng sa center ng mouse mo, parang may coin diyan, parang may wheel. So i-roll mo lang yan para ma-zoom. Okay? So yan, close natin. So parang check natin ulit. So check natin yung loadings. So yan, assign na siya. Ito, malaman natin kapag na-assign na siya kasi ito na-highlight, tapos ito naka-blue. Yan, ito naka-blue siya. Ito, yung mga naka-blue, ibig sabihin yan yung na-assignan per load, no? So yan yung did loads natin. So tapos na tayo mag-define sa reference load. So yung next natin gawin is i-define natin yung definition, yung seismic natin, no? I-define natin seismic definition. So ito yung kailangan natin para ma-define yung design B-share natin. So i-define natin yung seismic definition para si STAAD na mag-calculate sa design B-share, no? So yun yung sinabi ko kanina, kaya na ni STAAD mag-calculate ng design B-share. So yung gawin na lang natin is i-double check natin if yung ginawa ni STAAD is tama ba. So may manual calculation tayo for the design base share. Okay? So yung kailangan ni STAAD ito lang, no? So para ma-access natin to, punta tayo sa dito. Seismic definitions, no? Seismic definitions, click mo lang yung add. Tapos UBC 1997, no? That's for the equivalent code for sa atin, no, sa NECP, no? UBC 1987. Tapos ito yung zone factor. So if you can recall, yung zone factor natin sa project natin is 0.4. So dalawa lang naman 'yon, 0.2 at saka 0.4. So ito, 'di ba? Zone 2 which is 0.2, zone 4 is 0.4. So nandito yung project natin banda. So that's 0.4. Okay? So yan, Z natin is 0.4, no? Tapos ito, lagay natin 0.4. For the importance factor, that's 1 because the type of occupancy category natin is standard occupancy. So then the standard occupancy natin is yung importance factor niya is 1. So kaya 1 yung nilagay natin. Tapos yung RW natin, RWX is 8.5. So that's the type of frame na ginamit natin or structural system. That's ito, dito yan. Dito yan makikita. Ito,
So we are using special reinforced concrete moment frame, so that's why 8.5 yung R natin. Tapos soil profile, wala tayong soil report, so we can use soil 4, no? That's equivalent to dito. Ito 'yon. A, B, C, D, E, no? That's 1, 2, 3, 4, 5. So for soil profile D is yan po yung S4. And the near source factor NA and NV, so discuss natin yan. Discuss na natin yan. NA at NV, no? So this is dependent, no, sa location. Nakadepende siya sa seismic source type, kung gaano kalakas yung magnitude na pipiliin mo. So either nasa A, B, or C. Tapos yung gaano kalayo or gaano kalapit yung project mo sa nearest seismic fault or sa fault line. So nakadepende siya. Okay, so yan. Sa structure natin, since kanina, di ba, napakita ko kanina, that's more than 10 kilometers. So that's why our NA is 1. Ito, 13 kilometers, 13.6. So our NA, so that's more than 10 kilometers. So it is safe to use 1. And for this one, 1, no? So that's our NA and NV. NA and NV natin is 1. Okay? So 1 yan. Tapos CT, so depende to siya sa type of materials na ginamit natin, no? CT, since yung materials na ginamit natin is concrete, all concrete, so we can use ito 0.0731. 0.0731 and period, no? So ito yung design period, no? But as I've said, kaya na yan i-compute ni STAAD. Si STAAD na yung bahala mag-compute dyan. Okay? So click lang natin yung add. Close. So yan, na-add na natin. So nag-error siya. So tingnan natin kung ano yung error niya, no? Click mo lang yung done. Punta tayo dito sa utilities. Tapos dito tayo sa dito pala. Ito na pala yung ano. Makikita dito yung error. So nakalagay dito error. Floor diagram can be defined only after support definition. So ito pala yung floor diagram, yung mali natin. So dapat kasi yung floor diaphragm natin is dapat after po siya after po siya sa reference load, no? So kapihin natin to. So control X lang, no? Control X, no? Yung cut. Ito. Control X lang. Control X. So dito sa ilalim ng reference load. Yan, paste lang natin yan dyan. So dapat kasi yung floor diaphragm is dapat sa ilalim ng defined reference load. So dapat nasa end siya. Ito, nasa end siya dito. Okay? So close natin. Yes. So sana okay lang yung structure kasi yung pag mag-error siya, mawawala yung load ng floor diaphragm eh. So, try lang natin mag-run ulit. So yan, no? Okay na siya, walang error, no? So yung warning at saka notes, normal lang yan. So check natin ano yung warning na yan, no? So click lang natin view output file. Check natin yung output file. Warnings, ano ba yung warnings niya? So yung warnings niya ito. If this UBC IBC analysis has tension compression or repeat load or reanalysis or select optimize. So yung may solution tayo dito para mawala to. So close mo lang yan. Punta ka sa utilities, command file, no? File editor, no? Punta tayo diyan. Punta lang tayo dito sa loads, no? Lagyan lang natin yan ng ito yun. I-zoom natin, no? Control, gamitin mo yung center ng mouse mo, scroll up mo para ma-zoom. So control, no?
control, tapos, control, scroll up para ma-zoom, no? Ito. So, ngayon, lagyan natin siya ng perform, ah, perform analysis, tapos change. So, same with the load combination to, kasi ito, load combination 1 to eh. Ito yung dinefine natin kanina. Sa basic load cases, diba? Ito yun. So, perform analysis. So, that's why yung mga marunong talaga mag-staad, dito na sila nagtatrabaho inside sa editor. Kasi na memorize nila yung kuan. Pero ako I preferred na yung kuan na lang, yung hindi ganito kasi nakakalito minsan. Okay, so close lang natin yan. Perform analysis, change. Close, tapos yes. Tapos, i-run natin ulit. So, tingnan muna natin. Sana walang error, guys. So, yan. So, i-run natin ulit. Punta tayo sa analysis. Run analysis. Yan. So, dapat mawala yung warnings na yun. So, yan. Wala na, no? Yung notes na lang. So, okay lang yung mga notes na yan. So, okay na yan. So, pwede na tayo mag-continue sa loadings natin. Kasi dapat ma-check muna natin, no? Na okay yung structure natin. Kaysa marami na tayong nagawa pero may problema pala sa structure natin. Alright? So, ngayon, proceed na tayo ulit, no? Balik tayo sa load case details. Load case details, no? Tapos, add ulit. Tapos, ngayon, i-apply na natin yung did load. Did load, dead. Tapos, lagyan natin ng DL. Add. Yes. Next is, no? Sa load case number 4, live load ulit. Live load naman. To live load, LL. Add. Tapos, mag-add din tayo para sa ROF live, no? ROF live. Which is the ROF live load. Live load ng ROF, no? Add. Close lang yan. So, ito lang yung basic load case natin, no? So, after nito, doon na natin apply yung may mga load combinations na, yung mga combine loads na nito. Okay? So, for did load, no, yun lang yung nakagawa na tayo ng did loads kanina. Doon lang natin ginawa sa reference load definition. So, yung gawin natin, click lang natin, highlight natin to, add. Tapos, punta tayo sa repeat load, no? Ito. Tapos, sa repeat load, dito tayo sa reference load. Tapos, click mo yan. Yan, nakapasok. So, pasok na siya. So, pagka-click mo, dapat i-click mo to para mapasok siya dyan. Tapos, 1 lang yan, as is yan. So, positive na. Positive lang yung lagay mo kasi na-define na natin sa reference load na yung load na yan is negative. Negative. So, meaning pointing downward, no? So, negative 1 times 1. So, that's negative 1. So, click add. So, makita natin yan, no? Ito yung mga loads na yan. So hindi na tayo pabalik-balik pa na gawa ng load sa did load, no? Kasi na-define natin sa reference load. So, kung ano yung na-define natin sa reference load, yun din yung gamitin natin sa seismic load. Kasi did load lang gamit sa seismic load. Tapos, yun yung din gamitin natin dito. Okay? So, ngayon sa live load, no? Na-discuss natin to yung live load. Yung live load, nakalibindi sa type of occupancy. If it's either